Huwag mong ilagay sa bingit ng kamatayan ang buhay ng inyong mga anak. Huwag mong isasakay sa motorsiklo mo. Kung masasawi ang mga anak mo, kawawa naman sila. At kung ikaw naman ang masasawi dahil sa isang matinding aksidente, sa isang trahedya, na kasama mo ang anak mo, habang buhay na po nilang dadalhin yan. Kung makikita kayo na nandiyan, nagkalat kayo sa kalsada, nakahiga kayo, traumatic na po yan sa mga bata. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung pupunta ka sa Metro Manila, dapat alam mo ang lahat ng mga traffic violations at mga rules na ini-implement dito. Dahil seryosong-seryoso ang ating Pangulong BBM na ayusin ang traffic situations dito po sa Metro Manila. Kung papasukin mo ang gubat sa siyudad ng EDSA, mga kapatid, mag-iingat ka. Dahil kung hindi mo alam ang mga bagong rules ngayon dito, ay siguradong malalambat ka. Kung sa gubat ay may mga wild na living things, dito sa EDSA, marami rin. Kaya nga dapat pag-ingatan mo dahil baka ikaw ay maaksidente, ikaw ay mababaon or mahuhulog sa kumunoy sa EDSA. Mga kapatid, pag-aralan natin kung ano yung mga bagong mga rules ngayon, mga traffic violations na pwede mong ma-encounter kapag ikaw ay pumunta dito sa Metro Manila at kung ikaw ay dadaan ng EDSA. Unahin natin yung number coding, Unified Vehicle Reduction Program. Mga kapatid, nung araw pa in-implement na yan at iyan po ay malaking tulong. Kaya mapapansin nyo kapag implemented ang number coding, 1 and 2 ay Monday, 3 and 4 ay Tuesday, 5 and 6 Wednesday, 7 and 8 ay Thursday, and yung pong 9 and 0 ay Friday. Mapapansin nyo, pagdating ng Sabado, naku po, sobrang tindi ng traffic dahil karamihan ay may mga pasok pa yung iba. Lalo na rin po kapag po hindi po in-implement yan dahil may mga holidays, ayan, mapapansin mo, buhol-buhol ang traffic. Hindi lamang po sa EDSA, pati po sa Metro Manila. Narito po yung mga major roads na apektado po nitong number coding. C5, EDSA, Recto Avenue, Quirino Avenue, Araneta Avenue, C6, Ross Boulevard, Quezon Avenue, Top Avenue, SLEX, Show Boulevard, Ortigas Avenue, Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Marcos Highway, Delpan, Magsaysay Boulevard at Aurora Boulevard. Mga kapatid, sa Makati, mayroon po silang sariling number coding, 7 a.m. to 7 p.m. Dito naman po sa Metro Manila, except Makati, may window po tayo. So, 7 a.m. to 10 a.m., yun po yung number coding. So, ibig sabihin, 10 a.m. hanggang makarating bago mag 5 p.m., yun yung window mo. At i-implement na naman po yun 5 p.m. to 8 p.m. So, hindi po yung whole day ay meron tayong number coding sa Metro Manila, except Makati, 7 a.m. to 7 p.m. Mga kapatid, huwag niyo pong ikagulat na inuulit ko itong tungkol dito sa number coding. Kasi nga po mga kapatid, aprobado na yung single ticketing system po ng buong Metro Manila. Isang ticket na lang. Ito pong 10 LGUs na to, sila po ay na-deputize na ng MMDA. Kaya yung kanilang mga traffic enforcers ay maninikit na po. Kaya po kayo na lumalabag po diyan sa mga number coding na yan, nako, mag-ingat po kayo. Baka hindi nyo ngayon maiwasan itong mga traffic enforcers na akala nyo hindi pa sila pwedeng manikit. Deputize na po sila, natapos na yung problema. Sinabi na po ng Supreme Court na ang MMDA lang ang pwedeng mag-implement nitong mga traffic rules and regulations dito po sa Metro Manila. Kaya po ngayon, ito nga pong mga LGUs na to, may karapatan na po silang manikit at sigurado kapag po doon sa mga major roads na yan, nag-violate ka, hindi ka na ngayon makakalampas dito sa mga traffic enforcers nitong mga LGUs na to. Siguradong mapapara ka dahil sila po ay deputized na ng MMDA na manikit. Ngayon, yung mga penalties at mga fines po na yan, yung mga multa na yan, standardized na po yan. Kapag po kayo ay natikitan nitong mga deputized na mga LGUs na mga traffic enforcers, hanggat maaari, huwag nyo nang labagin itong number coding na to. Makakatulong pa po kayo sa iba na talagang kailangan bumiyahe ng mga araw at oras na yon. 500 pesos po ang multa sa number coding. Meron din pong in-exempt ng mga sasakyan itong number coding. At yan nga po, itong mga sumusunod, electric and hybrid vehicle. O, ayan. So, itong mga electric vehicle, mga hybrid vehicle, exempted po yan sa number coding. PUV, mga public utility vehicle, tricycles, o ayan, kasama ang tricycle.
Transport Network Vehicle Service, yung tinatawag na TNVS. At motorcycles, hindi pala sila kasama sa color coding, kaya pala sobrang dami nila sa EDSA. Garbage trucks, fire trucks, at yung mga nagdi-deliver ng fuel. Ambulances, marked government vehicles, doctors with PRC IDs. Yun nga lang, may kakilala ko, hindi naman doktor, may nakalagay na MD. Doon ano ba yung nilalagay doon sa bumper nila, no? Hindi naman MD yun, kakilala ko yun eh. Di ba? Pero naglalagay siya noon. Yan, ako. Sana magbago na kayo. Marked media vehicles, yung may mga official na function. Motor vehicles that carry essential or perishable goods. Yung mga senior citizen exempted sa Makati. Kaya lang sa Makati, may exempt lang ang mga senior citizens kung ikaw ay rehistradong botante doon at doon ka nakatira. Kung hindi ka doon nakatira, hindi ka rehistradong botante, hindi ka pa rin po exempted kahit senior citizen ka, diyan po sa Makati. Kasama rin po yung mga diplomat vehicles, police, military, at iyon po ay dapat may mga official functions. Siguro naman napapanood nyo diyan sa FB or diyan sa YouTube na kapag ka itong mga traffic enforcers or police ay namamara ng mga sisitahin nila, ang unang-unang hinahanap po nila ay lisensya. Kasi po ang lisensya ay parte na yan ng katawan mo kapag ikaw ay nagmamaneho na. Ngayon, kung hindi mo nadala yung lisensya mo dahil naiwan mo sa iyong bahay, nako mga kapatid, malaki po ang penalty niyan. 3,000 pesos po ang penalty kapag ka ikaw po ay natikitan ng driving without driver's license. Matindi rin po kung ang lisensya mo ay expired o ang lisensya mo talahib, yung peke. Mga kapatid, itotow po talaga yan dahil wala kang karapatang magmaneho. Kaya po ang mangyayari, lalong mapapamahal ngayon sa halip na 3,000 pesos lang ang penalty mo, ang multa mo doon sa driving without license or nakalimutan mo yung lisensya mo. Meron ka naman, lisensyado ka naman, pero nakalimutan mo, sa halip na 3,000 pesos lang ang multa mo, ayan, tutubusin mo pa ngayon yung sasakyan diyan sa impounding area. Ngayon mga kapatid, ganun din po ang problema kung halimbawa ikaw ay may student license. Kung wala ka namang kasamang may non-professional na driver's license or professional na driver's license, kung wala kang kasama na mayroong ganong lisensya, ayan, mahuhuli ka pa rin, matitikitan ka pa rin po. Narito po yung mga related na violations para matow ang iyong sasakyan. Improper use of driver's license, expired driver's license, fake driver's license o VR, expired traffic violation receipt. Kasi mga kapatid, yung iba matitikitan tapos hindi nila tutubusin yung lisensya nila kung iyon ay nakumpiska. Tinikitan sila, ginagamit pa rin nila yung ticket na yun. Kapag yun ay na-expire, mga kapatid, itotow pa rin, dadalhin pa rin sa impounding area yung dala-dala mong sasakyan. Kasama pa rin po yung tampered na documents pertaining to franchising, registrations, and licensing. Kapag ka iyan po ay tampered, kapag ka iyan ay mga expired, yung mga documents na yan, ayan, impounding pa rin po ang pupuntahan ng inyong sasakyan. Lahat ng ito ay katumbas ng driving without driver's license. 3,000 po ang penalty noon, 3,000 ang multa noon. Kaya mga kapatid, wag niyong kakalimutan na bitbitin yung inyong lisensya, ilagay mo sa wallet mo. Dahil kapag ka ikaw ay nahuli, simpleng violation lang ang naging problema mo, hindi mo naman pala dala ang driver's license mo. Ayan, 3,000 tumataginting po ang sisingilin sa'yo, ang imumulta mo. Tuloy po tayo, reckless driving. Kapag ito po ang violation na itinikit sa'yo, ang pinaka-minimum na multa mo ay 2,000 pesos hanggang 10,000 pesos. At kung paulit-ulit mo itong ginagawa, so sa first offense, 2,000 pesos, sa second offense, 3,000 pesos at 3-month suspension ng driver's license. Sa third offense ay 10,000 pesos plus 6-month suspension or revocation ng driver's license. Mga kapatid, computerized na po kasi yung mga ticket na yan. Kaya kung ikaw ay mahuhuli doon sa first offense, third offense, ayan, may mga kasama pang ibang mga penalties yan na maipapataw sa'yo. Kaya kung ikaw ay nasa Metro Manila, sabi ko nga po sa inyo, gubat sa syudad. Ang pupuntahan mo, delikado, maraming mga pwedeng mangyari sa'yo kung hindi ka mag-iingat. Kaya dapat, lagi mong iisipin kapag ikaw ay nandito sa gubat sa syudad ng Metro Manila, mag-iingat ka, huwag kang reckless sa pagmamaneho. Halos 95% naman ng mga sasakyan ngayon ay talagang may mga seatbelt na. Huwag mong kalimutan na ilagay ang seatbelt mo.
Kasi mga kapatid, sayang ang 1,000 mo doon sa first offense. At ang second offense ay 2,000 pesos. At ang third offense ay 5,000 pesos at suspension ng 1 linggo. Minsan mapapansin nyo kapag nakatraffic kayo at nandoon yung mga traffic enforcers. Yung mga traffic enforcers, simple lang yan nakatayo. Tinitignan kayo kahit malayo. Dahil kapag nakita nila na walang belt na yakap or nakasabit dito sa balikat nyo, nako mga kapatid, lalapitan na po kayo niyan. Ayan na. At yung 1,000 pesos na first offense mo, titikitan ka ngayon dito po sa not wearing your seatbelt. Gawin nyo ng bisyo na kapag sakay mo sa sasakyan mo, fasten your seatbelt mga kapatid. Buckle up for safety, sabi nga po nila. Dito sa Metro Manila, dito sa Quezon City, dito sa Makati, sa Pasay, lahat po ng mga lugar na yan, ang dami mong pupuntahan dyan. Ang dami mong mga establishment na pupuntahan, meron kang meetings, meron kang bibilhin, pero wala ka namang maparkingan. Kaya dito, yung illegal parking, mga kapatid, sobrang dami nang nagbabiolate dito. Kaya nga iyan yung naging problema nitong nakaraan. Gusto nilang taasan, gusto nilang gawing 4,000 yata itong multa para dito sa illegal parking. Hindi po pumayag ang Pangulong BBM na itaas nila yung multa dito sa illegal parking. Pero mga kapatid, kapag ikaw ngayon ay nahuli ng illegal parking, itotow ka na talaga nila kung ilang minuto na nag-illegal park ka doon sa mga lugar na yon na wala ka doon sa sasakyan mo. Kasi nga po, nandyan na ngayon. Sabi ko nga po sa inyo, deputized na itong mga traffic enforcers, itong mga LGUs. Sila po ay may panikit na galing sa MMDA mismo. Kaya hindi po kayo makakalusot ngayon sa kanila. Baka kayo po ay hindi updated. Itong mga babanggitin ko pa sa inyong mga huli, bawal na bawal po ito kapag po kayo ay nagmamaneho. Lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Ngayon, kung mahuhuli po kayo nitong Anti-Distracted Driving Act, ang multa po dito, ang unang offense 5,000, ang second offense 10,000 pesos. Ang third offense 15,000 at ang fourth offense ay 20,000 pesos or revocation po ng inyong mga lisensya. Ngayon, ito po ay ipapaalala ko sa inyo. Kasama po dito sa Anti-Distracted Driving Act, yung habang nagmamaneho kayo ay nagse-cellphone kayo, nagte-telepono kayo, nagte-text kayo, at lalong-lalo na yung mga bagong sasakyan ngayon, hybrid or electric vehicle at meron kang infotainment. Doon sa harapan ng sasakyan mo, kung mahuhuli ka na nanonood ka doon or meron kang ginagawa, nag-i-internet ka doon, ang alam ko kasama din po ito sa Anti-Distracted Driving Act. Napakalaki ng multa. At sa totoo lang, napakadelikado din naman po kung gagawin nyo yung mga bagay na ito. At mayroon din pong isang batas na ginawa, ito pong Anti-Drunk and Drug Driving Act. So, yung nagmamaneho ng lasing. Ayan. Tapos, yung nagmamaneho ng praning. Bakit praning? Kargado, may tama. Mataas ang amat. Drug addict. Nako, mga kapatid, napakabigat ng multa dito sa batas na to. So dito po ang multa ay aabot ng yung una ay 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Depende sa lawak ng kaso na mapapaloob dito. Karamihan po kasi nitong mga lasing na nagmamaneho talagang naaksidente at nakakapatay pa. At marami po talagang nasisirang mga ari-arian, mga sasakyan. What more po kung sabog ka pa, kung praning ka pa. Kaya dito, kung ikaw ay kargado, kung ikaw ay may tama, nako, huwag ka na lang magmaneho. Kaya lang, sino pakikinggan mo kung kargado ka? Kaya nga po ito, tinaasan talaga yung penalties. Napakalaki, 500,000 pesos. Kung maaari nga lang doon sa una pa lang, 50,000 pesos, i-revoke na kagad ang lisensya nito Kasi napakadelikado kung itong mga bumabatak na to, ay magmaneho pa. Marami po ito talagang madidisgrasya at baka marami pa pong mamatay na tao. Mga kapatid, itong susunod na violation, halos sa araw-araw, nakikita na natin to Mga traffic enforcers, mga policeman natin, mga traffic police natin, nandyan sa labas, pinapara tong mga motorsiklo yung hindi nakasuot ng helmet. Magkano po ba ang mga multa? Kapag po ikaw ay nahuli sa first offense, kung wala kang suot na helmet, una po 1,500. Ang sumunod, ang second offense ay 3,000 pesos. Ang third offense ay 5,000 pesos at ang fourth offense ay 10,000 pesos. Napakadelikado po kasi na hindi ka magsusuot ng helmet. Kaya po talaga dito, itinataas na po yung multa. Kaya lang,
Bakit ang dami pa rin hindi nagsusuot ng helmet? Mayaman ba sila? Marami ba silang pera? Or hindi ba nare-record yung kanilang mga violations? Kasi kung nahuli ka ng isang beses, yung pangalawa mo, yung pangatlo mo, yung pang-apat mo, dapat marirevoke, confiscated na yung lisensya mo eh. Bakit pa ulit-ulit, nandiyan makikita mo, walang suot na helmet, ang tatapang, may angkas pa silang bata. Naku, pag-uusapan natin yan. Kaya minsan, dalawa, magsyota, mag-asawa, naku, nadidisgrasya. Kawawa yung mga anak kapag naiwan nila, kapag po sila ay namatay sa aksidente. Kaya po, kayo po na hindi nagsusuot ng helmet, tandaan nyo po ito. Ngayon, na nandyan na, manghuhuli na itong mga LGUs na to, sila po ay pinayagan na ng MMDA na manikit doon sa kanilang single ticketing system. Naku, ayan mga kapatid, mag-ingat po kayo. Yung mga no helmet na yan, naku po, ihanda nyo ang pera nyo. Pero may mga lugar dito sa Pilipinas, sa mga probinsya, ang ayaw naman nila yung may helmet ka. Kailangan pagdaan mo sa lugar na yun, aalisin mo yung helmet mo para makilala ka. Ay, ewan ko, baliktad ang mundo. Siguro, para makilala nila, baka maraming kriminal doon, baka maraming masasamang loob doon at nagsusuot ng helmet para hindi makilala. Ngayon, mga kapatid, ito yung pinakahuli na babanggitin ko po sa inyo na violation na bakit mayroong mga ganitong mga magulang. Ito po, paumanhin po sa mga riders na subscribers ng Autorans. Mga kapatid, huwag mong ilagay sa bingit ng kamatayan ang buhay ng inyong mga anak. Huwag mong isasakay sa motorsiklo mo. Bawal na bawal po yan. Kasi po, kung masasawi ang mga anak mo, kawawa naman sila. At kung ikaw naman ang masasawi dahil sa isang matinding aksidente, sa isang trahedya na kasama mo ang anak mo, habang buhay na po nilang dadalhin yan. Kung makikita kayo na nandiyan, nagkaalat kayo sa kalsada, nakahiga kayo, traumatic na po yan sa mga bata. Kaya mga kapatid, ito po ay ipinagbabawal ng batas. Hanggat maari, wag nyo pong isasakay ang mga anak nyo sa inyong mga motorsiklo. Minsan, 4 pa kayo, mag-asawa. Yung maliit, yung baby pa, nakasiksik doon sa pagitan ng mag-asawa. At yung nasa likod naman yung bata na nakayakap sa kanya. Hindi po yan pinapayagan ng batas natin. Kaya yung mga kapatid po natin na mga enforcers, itong mga traffic police na to, kung makita nyo, sawayin nyo kagad. Kasi alam nyo po ba na 38 na kabataan or 38 na bata araw-araw ang namamatay dahil dito sa mga vehicle crash, sa mga banggaan na yan, sa mga aksidente na yan. Kayo po ng mga traffic enforcers, kayo po ng mga traffic policeman, mga kapatid, kung makita nyo, mahuli nyo itong mga riders na to na may angkas na mga bata na illegal, huwag nyo na po yung palampasin. Hulihin nyo na yan, pababain nyo na yung mga bata na sakay nila. Minsan nga, yung bata nakasingit pa doon sa mga magulang nila para hindi lang makita. Ang pinapayagan ng batas, yung bata na aangkas sa isang rider ay nakakayakap siya doon sa bewang at yung dalawang paa niya ay nakatuntong doon sa footpeg ng motorsiklo. Yung kaya ng paa niya na maitungtong niya yun doon sa footpeg. Ngayon kung hindi, ay bawal po yun. At ang takbo po ng mga motorsiklo na may angkas na bata, yung batang sinasabi dito, medyo malaki na to. Hindi pwede dito yung 3 years old, 4 years old eh. Kasi may iksi pa yung paa niyan. At unang-una, yung kanilang kaisipan ay hindi pa po pwede dyan. Ngayon, kung makikita nyo yan, mga kapatid, bawal na lumampas sila sa 60 kilometers per hour na takbo. Dapat marahan lang. Kaya po, pakiusap sa mga traffic enforcers natin. Total, kayo po ngayon ay deputized na ng MMDA. Kung maaari lang, huwag nyo pong palampasin yan. Kahit yung mga LGUs na may mga traffic enforcers, kahit sa mga probinsya, bawal po. Ito naman pong batas na to ay RA 10666 sa numero pa lang. Nakakatakot na. Kaya hanggat maaari, kayo pong mga magulang, kayo pong mga riders, parang awa nyo na. Huwag nyo pong ilagay ang buhay ng inyong mga anak sa bingit ng kamatayan. Dapat meron din silang proper na helmet. Hindi po pwede yung helmet na ginagamit ng mga riders, yung para lang may maipakita na suot ng bata. Hindi po pwede yun. Ang problema nga dito, itong mga enforcers natin, pinababayaan lang. Sa araw-araw na biyahe ko, mula sa bahay ko hanggang dito sa Antipolo, ang dami ko pong nakikita. Sana po sa mga enforcers na nanonood po ngayon, kapag yan po ay hinuli nyo, nakatulong pa kayo. Kasi kung hindi nyo yan huhulihin, parang pinayagan nyo rin na itong mga magulang ng mga bata na yan, pinayagan nyo na maaksidente sila. Kaya parang awa nyo na,
gawin nyo po ang trabaho nyo pagdating po sa bagay na ito. Dito po sa mahuhuli, dito sa RA 10666, kapag mahuli nyo na isinasakay nila yung mga bata na hindi pasado, yung hindi nakakatungtong doon sa foot peg at hindi nakakayakap doon sa bewang nung kanilang rider, kung yung magulang man niya yan. At siyempre hindi po pwede yung 4 sa isang single na motor. Bawal na, doon pa lang, bawal na yon. So ang multa sa first offense, 3,000 pesos, sa second offense, 5,000 pesos, at sa third offense ay 10,000 pesos. Ngayon, puntahan ko na lang bilang panghuli. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, makikita nyo sa YouTube, makikita nyo sa FB ng MMDA, ang dami nilang hinuhuli ng mga dumadaan dyan sa bus lane, dyan po sa EDSA. So sabi ko nga po sa inyo, napakadelikado, gubat sa siyudad ng EDSA. Kapag po ikaw ay dumaan dyan sa bus lane, ang first offense ay 5,000 pesos. Ang second offense ay 10,000 pesos plus 1 month suspension of driver's license. At mag-undergo ka pa ng training. Naku, napakahirap niya. Pupunta ka pa sa LTO, magte-training ka. Ang third offense ay 20,000 pesos at 1 year suspension of driver's license. Mga kapatid, ang daming pasaway na motorsiklo nahuhuli dyan sa bus lane na yan. Nahuhuli sila ng MMDA. Meron pa nga mismong traffic enforcer pa ng MMDA dumaan doon. Huli, tinanggal sa trabaho. Ngayon, dito po kasi sa EDSA, kung kayo po ay taga-probinsya, na mapunta kayo dito sa EDSA, naku po, hindi po talaga ganun kadaling magmaneho sa EDSA. Unang-una yung mga lanes. Hindi mo alam kung saan ka pwesto. Dahil nga kung ano-ano na yung mga nilagay doon. May bicycle lanes, may motorcycle lanes, meron pang bus lane. Tapos itong mga private, talagang halos siksika na. Kaya ngayon, itong mga motorsiklo, pag medyo nagewang sila ng konti dito, tutuluyan na nila yan. Napapasok sila ngayon doon sa mga hindi dapat nila pasukan. Hindi ko naman po sinasabing aksidente lang yung pagpunta nila ron. Pero sa totoo lang, kapag po ikaw ay nagmamaneho sa EDSA, pansinin nyo. I-comment nyo po rito, napakahirap po talagang magmaneho sa EDSA. Pag nagkamali ka, sabit. Pag nagkamali ka, bigla ka ng reno, bangga, traffic. Tapos ang iniiwasan mo dito, yung mga motorsiklo, sobrang dami. Kapag hindi ka marunong magmaneho sa EDSA, ito nga po yung sinasabi kong living things na wild. Biro mo, ang ganda-ganda ng takbo mo, biglang may sisingit sa'yo. Pag bigla ka napapreno, babanggain ka naman sa likod. Ganyang katindi po. Hindi ko po sinasabing may mga masasamang tao dyan sa EDSA. Ang sinasabi ko pong wild kanina, doon sa unang bahagi ng aking vlog, ay ito pong mga motorsiklo, ito pong mga ibang mga sasakyan na nag-aagawan ng lane. Dahil nga po sa sobrang sikip sa EDSA, marami po dito ang aksidente, maraming nagkakabanggaan, sasabay pang papasok itong mga coding. Pasok sila dun sa coding, sasabay pa yan. Kaya itong mga MMDA natin, sabi nga nila, dapat ay hindi lang ang MMDA ang magpapatupad ng batas trapiko diyan sa mga kalsada natin. Ngayon, dineputize po nila itong mga traffic enforcers nitong mga LGUs na to. At yung mga 10 LGUs nga na yon na binanggit ko po sa inyo, mga kapatid, maninikit na yan. At kung mabigat na mabigat ang inyong mga violations, pwede pa po kayong makulong. Kaya po, mag-iingat po kayo. Ngayon, nung nakausap ko po si Colonel Bong Nebriha, na-interview ko siya dati, ang sabi po niya, ito daw mga traffic enforcers ng MMDA, lalong-lalo na yung mga naninikit na yan, dumadaan din yan sa seminars. Tinuturuan din sila kung paano sila maninikit. Kaya kung meron mang bad egg dyan, malas na lang talaga nitong ahensya. Ngayon, itong mga traffic enforcers ng mga LGUs. Ang tanong ko lang po, ito po ba sineminar nyo? Kaya malamang pupunta yan ngayon, diyan sa school, kung nasaan nandoon, nagtuturo po si Colonel Bong Nebriha. Sir, Colonel, happy birthday sa'yo. Ngayong araw na to ay birthday mo. Kaya kung pwede po sana, itong mga traffic enforcers, itong mga LGUs na to, sana po maturuan nyo rin, mabigyan nyo rin po ng training. Kasi po, minsan makikita mo, manghuhuli sila, paparahin nila yung isang sasakyan. Ang papara, yung hindi naman allowed na manikit. Yung maninikit, nandun nakaupo, kasama yung iba pang mga kasama niya. Tapos, kakausapin, may violation ka, ganito, saka palang papasok yung maninikit. Kaya, titignan nyo po, kung may nameplate naman yan kung yung humuli sa'yo, ay hindi naman yon yung allowed na manikit, titignan nyo rin po yan. Kasi po, hindi naman po dapat ganon.
Ang inaalam lang po naman kasi natin dito, ito pong mga naninikit na yan, mga kapatid, yan po ay dapat i-seminar. At malamang gagawin po nila yan. Ngayon, kung ang papara sa'yo, hindi naman naka-attend ng seminar, tapos na biglang darating yung may hawak ng ticket, yung allowed na manikit, parang may konting problema doon. Ang pagmamaneho dito sa Metro Manila ay para kang nagpapatintero. Kapag ka ikaw ay magmamadali para umiwas sa ibang sasakyan at hindi ka nakaiwas ng tama, ikaw ay masasabit, ikaw ay matataya. Kaya ganito lang po ang dapat nyong gagawin kapag po kayo ay nandito sa Metro Manila. Yung mga taga-probinsya na pupunta rito sa Metro Manila, alamin nyo po yung mga batas trapiko dito sa Metro Manila para hindi po kayo mataya dito sa tinatawag nating patintero sa EDSA. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.